Nagbabalik po ang ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Ano ha? Mga kaibigan, sa oras po ito ay makakapanayam natin ang ating nabanggit na kailan na Nelson, ano ha? Ang Deputy Administrator for Research and Development Branch ng Philippine Coconut Authority, si Deputy Administrator Erlene Manuhar. DepCom, napapanood ka po sa Net 25, napapakinggan po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. At tayo ho pala naka-live din sa atin hong mga provincial radio station. Kaya malamang ang mga magniniyog po ay nakikinig ngayon. DepCom, magandang umaga po. Magandang umaga, Nelson. And the other one is si Jet. Jen So, po. Jen po, Jet, Jen. okay. Opo, Deputy Ah, ano, opo. At, okay. ma'am, kasi ho, natutuwa kami po, ang palatuntunan. Alam ko, baka ang ating mga magtatanim ng nyong ay natutuwa din ngayon. Dahil dito sa problema ng COVID-19, may nakikita pala tayong magandang hinaharap pa po ng coconut industry sa ating bansa. Oh, Pakibalitaan nyo nga po kami, Deputy okay. Commissioner, Deputy Okay. Administrator. Sige, bago ako magsimula, binabati ko ang iyong mga tagapakinig sa istasyon na to. Opo. So, itong magandang balita na ating at least sa panahon ngayon, may konting pag-asa tayong nakikita. At ito, yung tinatawag nating virgin coconut oil na posible na magamit against the COVID virus. Ito yung isang ah, supplement na magagamit natin not only para ma-address yung problema, pero ito'y makakatulong din upang ang ating immune system ay mapatatag nitong virgin coconut oil. Kaya nakakakita tayo ng tinatawag nating hope para dito sa hinaharap nating problema globally at dito po sa ating bansa. Opo. Ma'am, nasa anong estado na ho ba tayo? Kasi sabi nila meron na raw ho tayong mga test sa iba't ibang ospital, ang PGH, sa may Laguna. Sa inyo na nga po magsimula, ano na ho ba ang estado ngayon nito hong paggamit ng virgin coconut oil sa mga taong meron pong COVID? Ganito ang ginawa ng grupo. May project team kami na binubuo, ito ay interagency project team. Kasama Opo. natin ang Department of Science and Technology, ang DOH, local government ng Santa Rosa, PGH, at saka UP Manila. At kasama rin po natin ang PCHRD, isang council ng DOST, at ang lead researcher natin dito ay si Dr. Agdepa ng FNRI. Ito yung Food and Nutrition Research Institute. May dalawa tayong pananaliksik na ginagawa. Ang isa ay dito po nakabase sa Santa Rosa, Laguna. At kami po ay nakikipagtulungan dito sa mayor, si Mayor Arlene Arcillas. And dito meron din po tayong studying gagawin sa pangunguna naman ng UP Manila Doctors sa PGH. Ang dalawang klase ng pagre-research, isang community level, at ang isa naman ay yung direct po tayo sa ospital kung saan po doon na inadmit yung ating mga positive na COVID patients. Ngayon, Opo. nasimula na po namin ang ang PCA po ang siyang in charge para po masigurado ang kalidad at ang klase ng virgin coconut oil na gagamitin po sa pag-aaral. Then ang FNRI po naman ang magkakandak ng research at ito po naman ay isasagawa sa ospital at lahat po ng ating mga pasyente tulad ng isang pananaliksik, meron tayong hindi bibigyan at meron po tayong bibigyan para ma-compare ang epekto ng virgin coconut oil. Sa ngayon, kasi nagsimula po kami dito sa Santa Rosa noong May 1 at nagkaroon na po ng tinitingnan na po yung mga baseline data tungkol sa pag-aaral na ito. Para nauna po yata sa PGH, ano po, no, ma'am? Hindi po. Yung sa PGH po, binigyan lang muna ang ating mga frontliners. Pero yung pong study ay isasagawa pag napapirmahan na po ng UP Manila at saka po ng DOST at ng PCA yung ating MOA. So, pero sa ngayon po, binigyan na po ang mga frontliners ng virgin coconut oil upang po sila ay mapangalagaan at yung pong kanilang immune system ay mapalakas upang kahit po sila ma-infect ay meron tayong tinatawag na magiging resistensya ang ating katawan if ever na may infection. Pero ang titingnan po natin, proven na kasi po yung immune booster.
immune system Opo. booster. Pero yung antiviral effect ng virgin coconut oil, meron na pong pag-aaral dito at sa ibang countries. Pero Opo. kailangan pong specific dun sa coronavirus. Ginamit po ito sa SARS, may study pong ginamit dito sa HIV, pero ganito po yung mga virus. Kailangang ang target natin, yung specific na virus ay Virus. yun ang Opo. tatargetin. So may host specificity na tinatawag. Aha. Opo. Aha. Opo. At ma'am, si Nelson Lubo po, merong dagdag na tanong? Nelson? Nelson, Opo. magandang umaga sa iyo. Good morning po. So yung pong mga naunang study tungkol sa SARS and HIV ay magandang resulta. Ang ibig sabihin effective itong BCO laban sa mga virus na ito. Yung mga ginawang pag-aaral noon sa SARS, sa HIV, karamihan doon yung tinatawag nating in vitro, sa laboratorio lang. Opo. Kasi napakahirap mag-conduct ng study pagka yung clinical na, yung involving human being kasi may mga ethical concerns na ginagawa. Pero yung ginawang mga study noon during the time of the late Dr. Dairit, Conrado Dairit, ipinagpatuloy po nung kanyang anak, si Dr. Fabian Dairit, medyo siguro naman napakinggan ninyo na siya. So, taga-Ateneo siya. And then, nagpadala na rin po tayo ng sample ng virgin coconut oil sa Singapore. At tinitingnan din po yung in vitro study against coronavirus. So, inaantay po natin yan. At habang inaantay po naman natin, magkakandak na po tayo ng tinatawag na clinical research involving human subjects. Ayan. Ang kagandahan nung ngayon, una, marami kayong subject. Pangalawa, ay hindi naman harmful itong, kasi coconut oil, di po ba? Tama ka dyan. Kasi ito naman matagal nang popular sa abroad, dito sa Pilipinas. Kasi nga, ano siya, immune system booster. At saka marami ng pag-aaral na lalo doon sa mga sakit sa balat. Ito po ay pinag-aralan na ng mga eksperto at yun po ang may mga talagang studies or clinical studies, yung epekto yung antifungal, antiviral diseases at saka po yung ating mga tinatawag na initial studies doon po sa kanyang antibacterial, sa sepsis po, nagamit na rin ito. Pero karamihan nga pong ginawa ay laboratory trial o in vitro. Ibig sabihin, hindi tayo pa gumagamit ng mga pasyente dahil sa mga ethical issues. Bakit ho ba natatandaan ko kasi nung bata pa kami nito, talagang magandang negosyo ang virgin coconut oil. Kahit sa LRT station, di ba Jen, may pwesto ka nun. Ganun kasi siya. Bakit ngayon po? Bakit dumating yung time na medyo nawala ho ang BCO? Ay, hindi naman siguro nawala. Kung titingnan ninyo, ang BCO ay karamihan ay tumaas sa export market. Sa Canada, meron magamit. Maraming kumagamit sa US at naging very popular ito since 2002 and then up to now. Pero ang ngayon natin, dito nagkaroon ng coronavirus, medyo talagang napansin ang biglang pagtaas ng demand sa virgin coconut oil starting nitong last quarter of 2019 and then early 2020 nag-spike talaga ang demand for virgin coconut. Pero hindi siya nawala. Siguro dito lang sa Pilipinas. Kasi, sa Pilipinas. Pero sa export, it's very, very popular. At yan po ang isa sa major product ng lahat ng coconut growing communities. Kasi po tayo sa ang mga Pilipino po, alam naman natin na medyo pagsariling produkto, para sabi, ay, local yan. Medyo tayo sa mga yung bang ating kultura. Pero sa India, sa Indonesia, even in Malaysia, they are running after virgin coconut oil. Ma'am, ewan ko lang kung masasagot po ninyo ito. Yung production ho ba, sigurado, after ng panayam natin, madaming maghahanap na ng virgin coconut oil. Okay. Itong production natin ito, kaya ba yung demand o kailangan nating magtanim pa ng marami pang nyog?
Ay, magandang tanong yan. Actually, ang virgin coconut oil ay isang ginagawa naming proyekto na village level. Yung at least yung mga farmer natin ang kikita. Dahil kung itong epekto ng BCO sa COVID ay ma-prove natin positively, ang tanong ngayon, meron ba tayo ng Yes. kukunan ng virgin coconut oil? Ang sagot, meron na po tayong 59 processing plants na gumagawa ng virgin coconut oil. Meron po tayong village level, meron pong industry level. Sa ngayon po, marami nang interesado at nagpapa-analyze sa amin dahil nga posible, dahil sa research na ito, tataas yung domestic demand. Magigising na ang mga Pilipino, kailangan na natin gamitin ang sarili nating produkto. Ano ang ginagawang suporta ng PCA? Yun pong aming administrator. Kauupo lang po niya, pero ito po ang kanyang tinutukan at binigyan namin suporta. At sa ngayon po, ang Philippine Coconut Authority, ang mga programa po ay nakatuon sa pagpapataas ng ani dahil ito po isa sa isang tinutukutukan din ng ating Secretary of Agriculture, si Dr. William Dar, at inatasan po niya ang aming administrator, si Administrator Benjamin Madrigal, at sila po'y magkatulong na ipinupush ang BCO at ang planting, replanting program at ang pagbibigay ng suporta o ayuda sa ating mga magniniyog, especially po sa ating magniniyog. Titiyakin po natin na sa pag ito'y tumaas ang demand, ang ating pong magniniyog ang unang makikinabang. Yan po ang mga plataforma at mga programa na isinasakatuparan ng Philippine Coconut Authority under the leadership of Secretary Dar and Administrator Benjamin Madrigal. Ayun, kaya pala noong mga 10 years ago, itinutulak akong magtanim talaga ng puno ng nyug. Pero ngayon, mukhang maganda ito dyan, na yung mga bakante nating lupa sa probinsya, mga balik probinsya, magtanim tayo ng nyug. Magandang panukala yan. Ma'am, sa ngayon ho ba ay meron na tayong variety ng nyog na madaling mamunga? Oo, bilang Deputy Administrator ng Research at matagal na po din ako dito sa PCA, meron po tayong mga klase ng niyog na tinatawag nating hybrids. Ito pong hybrids, mga 3 hanggang 4 na taon, mamumunga na po siya. Compared po doon sa ating local, gihintay ko ng 7 hanggang 8 taon. Pero ito pong hybrids, 3 to 4 years, mamumunga na siya. Sa tama pong paglalagay ng abono at ng patubig, gaganda po agad. At meron din po tayong mga dwarf varieties. Ang bunga nga po, abot ng bata. Hindi na kayo kailangang umakyat. So, may magaganda po tayong klase ng niyog dahil po sa pananaliksik ng Research and Development Branch ng Philippine Coconut Authority, nagkaroon po tayo ng mga varieties na meron din pong tinatawag na may mataas na lauric oil na yun po ay ang trait ng coconut na merong antiviral at immune system booster. Kaya po yun ang hinahabol ng ibang country sa atin. Ito po ating mga hybrids at sila rin po ay nagtatanim na ng mga hybrids. Kaya po matataas ang kanilang produksyon at sa pamamagitan po ng hybridization program na ipinupush ng ating management, ay masasagot po natin. Yan tinatawag ninyong meron ba tayong source ng raw material at ito pong meron pa tayong kukunan ng virgin coconut oil kung biglang mag-spike ang demand, which inaasahan po natin. Ngayon pa lang po nga tumataas na po ang demand. Ma'am, last point na lamang po, ilang pong linggo, buwan ang iintayin natin para masabi natin talagang ang virgin coconut oil ay pwede na hong panlaban sa COVID-19? Since nagsimula na po kami ng May 1, yung pong pag-feed sa mga subjects will last for 1 month, mga 28 days. Ipapakain po natin, ite-take po nila yung virgin coconut oil kasama ng kanilang diet. Ngayon, yun po, pag nakuha yung data, kukunan yan po i-analyze, kaya ang PCA din po ang magbabayad, nagbigay po ng suporta na
ang PCA at inaproba ng board at yan po ay minadali ni Administrator Madrigal upang masuportahan ang proyektong ito. So 1 month and then after that mag-a-analyze. Siguro may makikita tayong liwanag pag nakita na po yung mga data, pero ang project po will last up to 6 to 8 months. Pero mga 3 months from now, posibleng makakuha na tayo ng initial data. Pero ang maganda lang dito, kahit po ito ay hindi ang immune system po ay ang mapapalakas sa mga tao, and then yung antiviral, naniniwala po ang PCA na magkakaroon ng positibong effect kasi meron naman pong mga patunay, tinatawag namin po sa research, na proof of concepts na may mga laboratory trials nang ginawa. So ang atin lang, siguraduhin o ma-prove na ang epekto talaga nito ay specific sa coronavirus. Kailangan po yan upang marehistro siya na nakakatulong o makakagaling sa isang pasyente. Pero po yung immune system booster, yan na po yung ginagamit natin pagpo-promote ng ating virgin coconut oil even before ay yung sa immune system booster. Opo. Ma'am, sa ibang araw siguro, sa ibang linggo, pag-follow up kami sa inyo, paano po magiging sitwasyon, ano po naging resulta ng pag-aaral na ito. At saka sa mga susunod na araw po ay itatanong namin sa inyo yung tamang proseso ng paggawa ng virgin coconut oil kasi meron no ata kanya-kanya. Sa ibang araw po siguro ma'am, para naman sa ganun meron pa po tayong round 2 ng interview. Ma'am, baka meron kayong gustong banggitin sa atin kung palatuntunan, Deputy Administrator? Po. Salamat, Nelson. So, ganito ang hinihiling ng PCA. Nagpapasalamat kami sa inyo kasi isa kayong paraan upang maiparating natin sa ating mga mamamayan doon sa mga natatakot sa COVID-19 na sakit. At of course, sa ating mga magniniyog, ito ang aming maitutulong bilang ahensya na in charge sa industry development. Umasa po kayo ng pagtulong po ng Philippine Coconut Authority ay nasimulan na namin at tuloy-tuloy po natin ipagpapatuloy ang pagpapaunlad sa pagniniyog. At yan po ay pinananawagan namin sa mga magniniyog na sana tulungan natin ang industriya at ang mga private sector po, sana magtulungan tayo bilang isang mga key players ng industry, pagtulong-tulungan po natin na ma-solve ang ating kinakaharap na problema at ito ay makakapagpatuloy pa rin sa pagpapaunlad ng ating industriya ng niyog dito sa Pilipinas. Salamat sa inyo at kayo bilang sa media, malaki ang tutulong niyo sa amin. Opo, salamat po ng marami. Mga kaibigan, si Deputy Administrator Erlyn Manuhar, ang Deputy Administrator po ng Philippine Coconut Authority. Ako, napakagandang balita nito. Mamaya po, pakiusap na natin kay Doc Jaime Galvestan. Doc, 1 minute lamang po, no? Pero lamang kami bibigyan daan ng ilang mahalagang paalala. Doc, wag ko kayong bibitaw, no? Makakapanayam ho naman natin sa pribado. Ito po ay matagal na rin nagtataguyod ng mga alternative medicine. Magbabalik po ang ating palatuntunan. Sa pagbabalik, kasama po naman si Dr. Jaime Galvestan. Ilan po muna mahalagang paalala.